Abante Bullseye, ang duha ka programa gin-isa para mahangpan sang matag sa mga tumalanaw sa Facebook worldwide. Patpaton ng mga isyo kag ipasabat sa atong bisita. Abante Bullseye. Abante Bullseye. Mayong aga kalibutan, mayong aga sa bugos nga siyudad sang Iloilo, mayong aga sa probinsya sang Iloilo, kag suhuman sa aton pungsod Pilipinas. Sa tanan nga mga Pilipino worldwide, kag ara nagatrabaho sa nanoy tuway nga duog sang kalibutan, mayong adlaw sa inyo tanan. Basta nga lang kamong bago lang nagpanumbalik ang Abante Bullseye. Pangod sa mga madamo nga mga ginbago na ton. Pagi man sa mga ekwipo, pagi sa lugar, sa siningit yun, sa ato siningit first broadcast sa bagong pumasilin natin mula kung sa 12 ka disipulo, katatri, sige tayo mo. Ara kita sa bagong sitwasyon, bagong mga ekwipo, kag bagong mga tao. Pero sa gihapon ng host, daan lang. Sa liwat, upod sa aton sinibisita, nga wala sa iba, namo si Kapitan Roland Mariners. Kap, good morning. Good morning, gentlemen. Sa mga bisita, sa mga nakapalamatida, o kung nag-aaral na sa mong nagatampong man. Good morning, Iloilo. Good morning, Philippines. Also pang bansa worldwide. Good morning. Okay. Antes kita mag-sugod gid sa lubos, Kap, sa aton sa program. Mangayo kita na isang malipot nga pulong o malipot nga tiyon para nga magpasalamat sa aton mahal nga Ginoo nga sa luwat. Ari kita kay nakadangat sa sining sitwasyon naton sa pagpungko sa sining nga programa. Lord Jesus, nagapangayo kami sa imo sa pagpanugot, ipagamit sa amon ang imo kaalam para magamit namon sa siniman nga palatuntunan sa sining programa Abante Bullseye. Mapamangkot ko sa akong bisita, kay masabat sa bisita sa husto, kag talunsay ang mga pamangkot sinisaya na anood sa sining programa, kag nanuman nga manginta pagkaunamon sa karon. Kaya nagapati kami nga ang imungalan, power, ang imungalan, healing, and of course, your name is life. Thank you, Lord Jesus. Amen. Now, Kap, mamangkot kita, sino bala si Kapitan Roland Mariners? Sa subong, no, good morning again, pagkamatida, no, tumatambungan. Ang Roland Mariners ay naka-cater ini sa mga graduates, sa mga apprentice man sa pagbarko, no, magtawag na mga cadets o subong man sa mga marine or base marine, base MT, yung mga graduates, subong man sa mga HRM, naka-cater kita sa ngalan sa aton office or shipping office, Tres Marias, kung inyong makita, Tres sa likod, sa subong man ang the Separate Maritime Consultancy, regarding sa aton apprenticeship sa mga kabataan, sa mga graduates, nga hindi na sila pangabudlay pa sa pagkanto pa sa Manila pa magkastop, nga ari malang diri sa Iloilo. Now, ang Tres Marias ari diri sa Bakhaw. Barangay Bakhaw, Main Avenue, San Mandurriao, atubang San Integrated Elementary School. Okay, Kap, no, halimbawa, may isa ko kahimata na bago graduate sa kursong Marine or inline siya sinabi nga kurso, no?
marine engineer, kung ano pa lang parte sa pagkamarino. Ano ba lang dapat ko himuon para nga magkadto sa inyo opisina sa Tres Marias o kung mismo sa kay Captain Roland Mariners? Una, i-secure ang mga document o kung mga papilis niya, mas importante ang simasbo. No? As of now, kinanglan ang simasbo, training niya ng mga BT for the safety training, BT, SDSD, the watchman o kung engine watchman sa iyang sa iyang natapusan. And then, according sa atong STCW nga ginatawag, no? Nga ginasundan, ang isa ka graduate nga bata, may mga program sa buong mga cadetship, pero may isa ka training, safety training nga tawag nga PCRB, kag na siya needs ang minimum 6 months nga si service or sa ma-experience. Bago siya makapasi-OP ang ina nga training. Now, kanugon ba lang sa ninyo pagkato sa Manila nga para mag-standby, no? Magsiling pangita, depende. Ang backer mo, kung ang backup sa mo ay sa kapitan o sa engineer man, pero pangayuan ikaw sa training PCRB nga ginatawag. Ano wala PCRB? Ang PCRB, that is for the safety training. That is for the safety training na kinahanglan gid for the international. International kag kinahanglan sa COP nga tawag nga Certificate of Proficiency nga tawag. Hindi na kamo makalakat sa bilang asa cadet kung hindi niyo ini ma-training kag mapa-COP sa Marina. Now, wala pa advance nga experience ka mo ni ginahimula ka mo anay misman. Barko, misman. Ang misman, that is a work of the galley department. Now, hindi mo lang kap ang the Seafarers Maritime Consultancy and Services. Ano ang mabulig sini magluwa sabi nga nagaganyad ka nga pasakyon sila? Ano ang pinaka-importante nga mas linaton nga credential sa isa ka aspect patigayon sa inyo nga mapasakay kamo in a legal way, in a legal system. Right? Ang ginalagas ang kabataan nga graduates much more na tapos ikaw sa nautical o kung sa marine, ang inyo ginatinguan nga as a 12 months nga maka-PBS ka mo pag makakuha sang OIC exam. Now, ang mabulig na munda mayara kami nga ginapasakyan sa inyo nga inisya, kinahanglan, madala nyo ang inyong nga TRB o Core Training Record Book nga ginahamba kalaan regional. Nga mapilapan ninyo sa barko pag ini siya mapapirmahan sa kapitan pag sa chief engineer man o kung sa safety officer. Now, Kap, santo, as far nga sa nabalaan ko, nga once nga isa ka magakinahanglan nga magsakay sa barko or gusto mag-apprentice or apprenticeship ang kinahanglan. Wala na bayad. I don't know, sa subong gamati ko do may ginabayad ang ining kabataan sa pagsaka sa barko, sa pag-apprentice sa local man or sa foreign vessels. Okay? Ang ilang mga bayad na inter-island man o kung international, tungod sa inter-island, halimbawa, ining mga shipping, siyempre, nag-ano sila sa mga pagka-libre pagkaon. Kung abi, libre meals pala. Tapos ang ibang dira, may allowance, may na. So, ang binabayaran sila diri, ang pagkaon. No? Ang pagkaon. And then, may araman sa shipping,
na lalabot sa pagkaon ng nabayaran. In other ways, sa mga documents na mga, let's say, sa Coast Guard, sa mga pagpalakas, sa mga dokumento, o kung mga service na ginatawag, ang number one ang pagkaon nila sa barko. Amuna, ang abisang kamay lang, nagpapanukot ang mga shipping. Sa una wala na. Eh, hindi nangagay ko man chicken sa international port. Kaya kanamo man sa mga apprentice nga ginapamangkot ha. Wala sila kuno gatag, pero silang ulihi, may ara na. Pero pag panahog nila, may ara sila nga ginabalik sa ila, bilang plite nila, o bilhin sa ila, gastos pagkao sa barko. Kaya siyempre siguro sa kamahal na sang tanan, ang kumpanya or ang shipping company, nagpanukot man. Okay? Now, pasaylo kita. Nakabati kita nga daw may araga pangita sang third mate. I don't know, may inog hatag ka, may paslakan ka sa ning tao nga message nga may nagakinanglan siya sa bilang maestro third mate. Ang DCOC or Domestic Certificate of Proficiency of Competency ay updated tapos correlated sa ginatawag na gross tonnage. Naman ang gross tonnage nga ginatawag, may ara sinada nga limitation, let's say be in driver siya or open sea. So ilang mga PC3 nga ginatawag, no, Boat Captain 3, dire na sa kakadamuhan sa mga pascraft na siya sa Bayin River. Kung hindi mo pagalungan ng imong kwarta, mapurdoy ka gid kayo, obras barko, hindi mo kuno apos. I don't know. Ikaw, kapitan ka. Correct na. Ang ginatawag lang ang isa kasi man ay one-day millionaire. One-day millionaire. Mas kapinpakon ang bata ay ratings like AB or Oweler, Boson, may damo sa kwarta, kung ano man, pag-abot sa oras, paghalin niya, mangita na utangan. Mabudlay na ang batasan. Kinangan bagoon ta, boys, mga siman no? Pabuha ang palakad sa inyo kabulingon tungod sa kabudlay sa pangyanismo. Okay? Naukap sa panahon sa bangod sa pandemic, tag sa mga marinero na wala nakasakay bangod man sa pandemic. Ilang sitwasyon, ang mga wala kapanaog during that time sang COVID or sang ginatawag na mo na sitwasyon, no? Tuwag kabudlay sang ginatawag na COVID, ang mga nagabululos na masakay, hindi basta-basta nga makasakay tungod sang lockdown o kung sang COVID nga mga cases. And then, ang iba naman niya, nga manubsakay o kung mabulos man masakay, hindi man kadali-dali masakay, kaya di siyempre, mabudlay ka nga damo sang mga area na lockdown. At ang papilis, hindi basta-basta malakat tungod ang mga departamento sang gobyerno tasarado kung isa. Di, tungod sang amo na ang sitwasyon, mabudlay ang sakyanay, mabudlay ang magpuli kung ara ka na sa umbol. Okay. Ano wala dapat ibuon sa isang aplikante? Kaya daw may ara makita laing wala na sang placement fee. Pero may ara gid aga panukot. Anong dapat ibuon sa isang aplikante? Sa amo na nga sitwasyon, may ara tunod-tunod nga gapanukot, may ara man nga wala gapanukot, the way nga medyo mag-sacrifice anay siya sa wala na gapanukot, kung dito siya mag-apply sa wala na gapanukot, sacrifice lang. At siyempre, hindi siya kasama. Illegal kag hindi rehistrado sa POA or sa naman nga klase sa insya sa gobyerno, nga mo ang nag-uyat sa sining
o lubrahan abi or sa sining posisyon or ano nga departamento uwa o kung sa din man nga masinator nga parobis ang imo ni nga Seafarer Maritime Consultancy kundi siyempre rehistrado ini siya illegal may aray hindi legal mo illegal nga nag-operate pero sa gihapon madamo sa Pilipinas kag madamo sa utod-atod May license, knowledge sa SEC, kag gina siya kompleto, gina siya sang papilis ng kinanglanon. So, sa Indiraya naman, business permit o ining mayor's permit, ngalin sa City Hall. Amo na ang importante ginadaya nga kinanglan ara sa nagasabit sa dingding na makita sa aplikante o sino man nga mga makasitar o makapitas na nga ini siya nga opisina legal. Ang international naman niya, kinanglan, may POEA license niya ginatawag. Now, amo mo na lang kinanglanon ta POA lisensyado ka kag may mga instances of sa kap nauga dito sa England. Pagbalik mo, barko mo sa Japan, dito ka maapas. Nga hindi magkadto dali or ano nga sistema, ulaton gibla nga dito ang bing last nga biyahe, kag pagsaka mo para dito ka lang makadto, hindi ka na magwa sa Amerika. Ang ilang case, depende na sa biyahe sa barko. Depende na sa kumpanya. Kung halimbawa, ikaw ay sa Pilipino, at ka sa Pilipinas mahalin, kung di na malapit-lapit, nga it's not too much expenses, Papasok ka lang. dito ka papason. Halimbawa, sa Pilipino ka, let's say sa Japan, Singapore, dira papason ka. Ulaton ang barko makabiyahe sa nada, kung may biyahe gaman nila. Pero kung magsiling nga puro Europe or US, so much, kundi, ditong biyahe niya, kasi amo ng permanent nga biyahe, dito ka, papason. Amo na dalagan. Buslot ulit bulsa mo. Okay. Sa mga naghahandong subong kap nga magkuha sang kurso pareho sini, kagahandong nga magsakay sa barko, ano ang mapanugyan mo sa ila? Para mangin silaman sa uli pareho mo. So, ang ako na yung advice na sa bataan lang, nasabong na mga kaplano, ma-eskwila regarding this maritime, saka mga nag-eskwila, kayuhan nyo lang ang pag-eskwila nyo, hindi nyo lang sa giling abing daw ginalaw-lawakan nyo, kasi ang ginikanan, magasto, ang kwarta, hindi basta-basta ng taon. Now, ang inyo pag-eskwela, lihog nyo lang ko kayogit. Once ka makatapos ka mo, be ready sa mga papers o documents na sa inyo target nga mangita ka mo sa applyan nyo. Karon, beware lang sa mga fixers. Beware lang sa mga manugtunto ng mga klases ng tao. Kaya ini sila, basta once nagkapanukot sa dalag ko, aware gid ka mo da. Kaya mo na ang mabudlay nga mga klases ang tao, nga klases ang kumpanya, nga kuno. Lakat dayon o kung ano, mo ni bayaran mo. Ang problema after 3 days, kung kisa, hindi na mo naman din nyo lang na sila makontak. Amo na nga lungat mga katropa. Okay, sana ka matao nga panugan rin sa kay Kapitan Roland Mariners. Nga dapat sa ato sila nga mga nag-apply, ka nag-apagita trabaho, alerto lang perme, kaya dapat usisaon nyo kung bala, ini nga kumpanya, rehistrado sa POA, para hindi na kamo matuntuan. Kasi may aram lang atong gobyerno sa mga proyekto kung kaysa nga hindi na dapat magbayad sa placement fee. Pwede ka nakasakay, pwede ka nakaobra, or may aram nga apply now, pay later, or sa Seafarers Maritime Consultancy and Services, kag sububan sa Tres Marias, dali na hamtang sa may main avenue sa Barangay Bacau, Mandurriao, Sudad sa Iloilo,
subuman sa Metro Park, kag subuman sa More Power, laki pa ng Lapas Beverage, mga panagiyaman ni Boboy de Vinagracia, dara sa Lapas. Kung gusto mo order soft drinks, mga serbisa na dra lang, no? Sa Calle Rizal, Lapas, yun sa Iloilo. Sa ngalamig lamang sa atong kaupdanan dere, sa kay Joseph Guazon, kag sa kay Ma'am Bing, kay Nobi Lagradilla. Ang inyo lagad sa kanginan sa Gyapon, Juris Tutsunig. Salamat! Tubdob sa luwag nga biyernes, sa mga takna, kag sa amuman nga programa Abante Bullseye. Thank you, Lord, sa pagpagamit mo sa imong kalam, gingamit na mo sa husno sa siman nga palatuntunan sa saning nga programa kami nagasiling. Bye-bye, world! Thank you so much, mga katropa, kabaro,